Okay, so ito problema natin ngayon dito. So kaka-ocular lang natin dito. Kung nakita nyo, orange pipe, orange pipe, orange pipe. And then walang maayos na standard fittings. Hindi rin maayos yung plumbing nila. So hopefully walang problema sa structural. Pero ang trabaho natin dito, plumbing and equipment. Bubutasan natin to, gagawin natin standard lahat. So kailangan magkaroon siya ng filter, magkaroon siya ng maayos na sistema rito. Jai, i-ready mo na yung materyales. Jong, biyahe tayo. Okay? Ayos. Okay. Okay guys, ito na naman tayo. Trabaho na naman tayo. So meron na naman tayong isang problema rito na susolusyonan. So andito tayo ngayon sa Nueva Ecija para i-check itong isang kliyente natin na humingi ng tulong sa atin. So ito, common na common tong problema na to. So tulad ng dati, katulad ng mga araw-araw naming na-encounter na problema, araw-araw na tumatawag sa amin, walang filtration, walang maayos na plumbing. So in short, doble-dobling gastos, doble-dobling trabaho para sa kliyente. So nilapit sa atin to. So ang gagawin natin dito is babakbakin natin to, lalagyan natin ng maayos na plumbing. Yun ang pinakaunang gagawin natin dito. Tapos lalagyan natin ng maayos na filtration para at least maging standard lahat. So ito ho, ang ginamit orange pipe. So talagang kakamot ka na lang sa ulo dito. So kita nyo ho, yung blue pipe nga po, hindi na pwede. Paano pa tong orange pipe? For sanitary use po ito. Ibig sabihin po, for Poso Negro po. So madalas ko pong na-encounter to sa mga probinsya. So kagaya ng lagi ko po sinasabi, hindi po tatagal to. Mamumblema lang din po kayo katagalan dito. So yan, binutasan na natin yung mga perimeter nito, yung mga gilid nito para makapag-abang tayo ng vacuum at saka mga suction and then para din sa return. And then meron tayong additional na trabaho dito. Naglagay tayo ng konting water features. Ayan, basically, isasara na lang tong butas na to para at least pagkatapos masara ng butas na to, makakapag-focus na tayo sa pump room natin. So ayan, dito sa pump room natin, kung nakita nyo, lahat yan, pinalitan natin. So lahat to, naka-standard ball valve, naka-standard na filter, naka-standard na motor. Actually, ginamit din natin yung dati yung motor para at least meron siyang redundancy. Ibig sabihin, may backup siya. In case na magka-problema, tatakbo pa rin siya. So running pa rin ang business niya, which is yun ang sinasuggest namin. At ang filter at motor na nakalagay dito, saktong-sakto para sa size ng pool niya. So yung volume ng water niya, kayang-kayang i-cater ng filter natin at motor natin. Sa swimming pool kasi, the bigger the better. So mas mabilis ang turnaround time kung mas malaki ang filter mo. Madalas kasi nagiging problema ng mga ibang pool contractor, naglalagay sila ng filter pero hindi naman po naaayon sa size ng pool. So ang ending po is ang tagal ng turnaround time. So matagal umaandar ang filter, hindi nakakalinis kaagad. So kaya lagi ko sinasabi, mas malaki ang filter, mas malaki ang motor, mas okay po. So andito na tayo sa finished product. Kung nakikita nyo, umaandar lahat ng falls natin. Meron tayong blower dyan, meron tayong mga return jet dyan. So lahat yan standard na. So pati ilaw niya, nalagyan na rin natin ng deck box. So lahat standard. So swimming pool na talaga siya. So hindi lang siya box lang katulad ng una natin siyang inabutan. So ngayon ang gagawin natin ngayon is ituturo natin to sa kliyente to kung paano ang operation niya, kung paano niya i-maintain to. So kasi yun ang isang sa mahirap na part i-maintain yung pool. So kung maayos ang mga gamit mo, filtration mo, maayos ang plumbing mo, madali pong i-maintain to. So ito, nagte-turn over na tayo ngayon. So kikita nyo, pinapaliwanag natin sa kliyente kung paano to gamitin. So very happy tong mga kliyente natin sa nangyari kasi naging functional na yung swimming pool nila. So I'm sure maraming nakaka-relate sa issue ni Sir. So kagaya ng paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi nyo po maitatago ang problema ng isang swimming pool pag may tubig na po yan. Lalabas at lalabas po lahat ng palpak na ginawa po ng kontraktor nyo pag meron na pong tubig yan. So nasa huli po lagi ang pagsisisi. So ayan, nakita nyo, ayan yung finished product natin. Very happy yung kliyente natin. So kung may ganito kayong issues, ganito kayong problema, gusto nyo magpagawa ng bagong pool, alam nyo na kung sino hanapin nyo. Tito Sai Pool Guy, at your service.